Uy, naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang stuck ka? Yung tipong kahit anong pilit mo, parang walang usad? Kung oo, may kwento akong gustong ibahagi sa'yo. Para sa'yo to. Kasi 'di ba, minsan pakiramdam natin parang nakalimutan na tayo, binaliwala o mas malala, naiwanan na. Kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon, pakinggan mo 'to. Baka ito na yung kwentong kailangan mo para magbago ang tingin mo sa lahat. Okay? Game? Simulan natin. Ang bida sa kwento natin, isang bilanggo. Pero teka, huwag kang matakot. Ito kasi ay isang powerful case study kung paano ba talaga bumangon mula sa pinakamatinding sitwasyon. So, ito na nga, nagsimula ang lahat sa isang binatang ang pangalan ay Jose. Itong si Jose, grabe, punong-puno ng pangarap. Yung tipong naniniwala talaga siya na balang araw may malaking purpose ang buhay niya. Pero, alam mo, yung daan papunta sa pangarap niya, hindi naging madali, nako. Tingnan mo to, mula sa pangarap, dumaan siya sa grabing pagtataksil, tapos napunta sa bilangguan, at sa huli sa palasyo. Grabe yung journey, di ba? 4 na major stages na talagang humubog sa kanya. So, unang-una, yung pinakamasakit, yung mga mismong kapatid niya na inggit sa kanya. At dahil doon, ipinagganulo siya, ibinenta, ginawang alipin. Isipin mo, sa isang iglap lang, boom, wala na lahat. Wala ng pamilya, wala ng tahanan, wala ng kalayaan. At nung akala mo, yun yung pinakamababa, di ba, na wala nang mas lala pa, pero merong pa pala, pinagbintangan siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. At ang ending, ayun, ikinulong siya. Dito, isipin mo to ha, ginawa niya yung tama pero napunta pa rin siya sa pinakamalalang lugar. Pamilyar ba sa'yo yung feeling na yon na ginawa mo na nga ang lahat, ginawa mo ang tama, pero parang ikaw pa yung naparusahan? Pero ito yung game changer eh. Kahit ganon, hindi siya sumuko. Kahit nasa loob na siya ng kulungan, ang dilim niyang sitwasyon, nanatili siyang matatag. Tumutulong pa rin siya sa iba. At higit sa lahat, kumakapit pa rin siya sa paniniwalang may mas malaking plano para sa buhay niya. And then, one day, nagbago ang lahat. Mula sa isang nakalimutang bilanggo, naging pangalawa siya sa pinakamakapangyarihang pinuno sa buong lupain. Hindi dahil sa swerte ha, kundi dahil kahit kailan, hindi siya bumitaw. So ano nga ngayon ang mapupulot natin sa kwento niya lalo na kapag tayo naman yung feeling stuck? Meron tayong 3 aral dito na sobrang relevant pa rin hanggang ngayon. Okay, so ito yung 3. Una, yung sitwasyon mo ngayon, hindi yan yung ending. Pangalawa, yung pagiging tapat sa maliliit na bagay. At pangatlo, yung idea na baka yung delay, paghahanda pala. Okay, lesson number 1. Kung nasaan ka man ngayon, hindi dyan nagtatapos ang kwento mo. Tandaan mo si Jose, di ba? Nagsimula siya sa hukay, pero saan siya napunta? Sa palasyo. So yung chapter mo ngayon, isang pahina lang yan. Hindi yan yung buong libro ng buhay mo. At ito, perfectong analogy. Yung hukay o bilangguan phase mo ngayon, temporary lang yan. Merong palasyo na naghihintay para sa'yo. Isang future na mas maganda pa sa inaakala mo. Ang kailangan mo lang gawin, huwag kang hihinto. Pangalawa, at sobrang importante nito, huwag mong hintayin yung palasyo bago mo ibigay ang best mo. Kasi yung character mo, yung integridad mo, saan ba yan nahuhubog? Sa maliliit at mahihirap na sandali. Doon sa mga panahong parang walang nakatingin. Isipin mo si Jose, kahit alipin siya, kahit bilanggo, 100% pa rin yung effort niya. Walang reklamo, walang pabaya. At yung character na binuo niya sa dilim, yun mismo yung nag-prepare sa kanya para sa liwanag. So yung ginagawa mo ngayon, kahit sa tingin mo maliit, sobrang halaga niyan. At pangatlo, ito, pakinggan mong mabuti. Yung delay, hindi yan denial. Yung paghintay, paghanda yan. Baka yung hindi na natatanggap mo ngayon, ang ibig sabihin lang talaga niyan ay hindi pa ngayon. So i-reframe natin. Tingnan natin yung delay bilang preparation time. Ito yung mga unseen moments kung saan ka pinalalakas, tinuturuan, at inihanda para sa next level ng buhay mo. So ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Para sa susunod na chapter mo. Tandaan mo sana to. Baka yung pakiramdam na katapusan na ng mundo, yung pagkabigo, yung paghihintay, yung sakit, baka yun pala mismo ang simula ng pinakamaganda mong kabanata.
Kaya please, huwag kang bibitaw, huwag kang susuko. Dahil tulad ni Jose, hindi pa tapos ang kwento mo. May magandang naghihintay sa'yo. Maniwala ka.